Hello mga idol! Bago tayo mag-umpisa ay gusto ko muna batiin ang lahat ng ilaw ng tahanan na Happy Mother's Day. Kaya shoutout sa lahat ng nanay sa mundo. Mag-shoutout na din tayo mga Lods. Shoutout sa iyo Lods Jason Del Lava. Shoutout Lods Harold. Shoutout sa iyo Boss General Cabs. Shoutout Herbie Garchi Torina. At shoutout din sa iyo Idol John Erwin Salamanca at sa kapatid mo na si Prince Albert. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yuseong. Sa pagpapatuloy, habang pinagmamasdan ni Yuseong si Master Bongnam ay hindi pa rin siya makapaniwala habang hindi niya pa naririnig ang pangalan na Bongnam Jium, ay sobrang pamilyar naman siya sa pangalan na Heavenly Oracle. Alam niya na hindi basta-basta si Master Bongnam subalit ang malaman na ito pala ang Heavenly Oracle ay higit pa sa inaasahan niya. Ang Heavenly Oracle ay gumagamit ng Heavenly Infinite Transformation para itago ang sarili. Nakilala siya bilang kakaibang master ng Miriam na palaging inilihim ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kabila ng katotohanan ito, walang sino man ang humamon sa kanyang awtoridad dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Ang pamilyar na mukha na iyon ay maaaring hindi ang kanyang tunay na anyo, maaaring makapangyarihan si Gandewo. Ngunit siya ay nawala ng maraming awtoridad kamakailan dahil sa kanyang pakikialam. Hindi pwedeng kalabanin ni Gandewo ang isang taong naging Miriam High Lord, ang master ni Chong Jegel na kasalukuyan na Miriam High Lord, at ang naging chancellor ng Miriam Institute sa loob ng maraming dekada, at pati ang kapangyarihan ni Gandewo ay tila walang halaga sa tabi ni Heavenly Oracle. Malamang na siya ay nakakaramdam ng higit pang pressure dahil siya ay nasa tabi mismo ni Heavenly Oracle, subalit hindi lang ito ang dahilan kung bakit si Yuseong kinakabahan nang marinig ang pangalan na Heavenly Oracle. Sa dati niyang buhay ay sumapi ulit si Heavenly Oracle sa Miriam Alliance ang hilingin ni Chong Jegel na bumalik ito, ngunit nang mamatay si Chong Jegel nang hindi inaasahan, bumuo ito ng isang taksil na organisasyon sa loob ng Alliance at nagsimula ng isang pag-aalsa. Ang Heavenly Oracle ay ang una at huling pinuno ng rebelyon na tinatawag na Koalisyon ng Miriam, at kalaunan ay idineklara na pampublikong kaaway ng Miriam ng Council of Elders. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Master Bongnam ay ang sikat na leader ng mga rebellion. Kung iisipin ay wala itong saysay, mahilig nga itong batukan siya ng malakas at medyo malupit ito, subalit si Master Bongnam ang pinakamahusay na representasyon ng kung ano ang isang tunay at nararapat na master ng legal na Paxayan. Ang pagtataksil noon ni Heavenly Oracle ay paniguradong may malaking sekreto kung bakit niya nagawa iyon, at bilang isang mababang kapitan lamang ng residual troops ay hindi nito nalaman ang tunay na dahilan. Humihingi ng patawad si Gandewo kung sa ganitong pagkakataon niya babatiin si Heavenly Oracle. Sa isip-isip nito na kailangan nito baguhin ang plano niya dahil si Heavenly Oracle ang inappoint na bagong chancellor. Sinabi ni Master Bongnam na kilala pala nito ang pangalan niya. Ayon naman kay Gandewo na syempre kilala niya ito sapagkat wala sa henerasyon nila ang hindi nakakakilala kay Heavenly Oracle. Humihingi din siya ng kapatawaran sa walang galang na pakikitungo niya dito kanina. Tumingin si Master Bongnam sa lahat at sinabi nito na siya si Heavenly Oracle ang bagong tinalaga bilang Chancellor ng Higher Institute. Alam niya na ang lahat ng tao dito ay nakakaramdam ng mabigat na pressure ngayon. Ito ang bigat ng responsibilidad na dapat pasanin ng bawat kasapi ng Alliance, at ang lahat ng mga ito ay nakapasok sa Waryong Valley bilang mga mahuhusay na disipulo ng bansang Junguan. Subalit paano kung ang legal na Paxayan nila ay tuwoli at nabubulok na? Hindi ba dapat lang naputulin ang nabubulok na sugat sa Alliance para maipagpatuloy na maitaguyod ang karangal at kabutihan ng legal na Paxayan? Tulad ng mungkahi ng batang mandirigma sa harap ninyo, nagsigawan ng mga disipulo at sumang ayon sa mga sinabi ni Master Bongnam. Pahabol pa nito na dapat tandaan ng lahat ang sandali na ito, at iukit ito sa kanilang mga isipan. Sabay tingin ito kay Gandewo. Pinagpapawisan naman si Gandewo at wala na lang masabi. Unti-unti na ni Master Bongnam inaalis ang malakas na pressure na nilagay nito. Sinabi ni Miriam High Lord kay Yuseong na sa wakas ay nakilala na nito ang Chancellor,
Napapangiti na lang ang ating bida at sinang-ayon na nito, biglang pumasok sa isip ni Yuseong, na si Heavenly Oracle ay nagbalik loob din noon sa alliance sa dati niyang buhay, subalit hindi bilang isang chancellor ng Higher Institute of Murem, siya ay na-appoint noon bilang tagapangasiwa ng alliance para tumayo sa tabi ng Murem High Lord sa main hall. May posibilidad na ang tunay na plano noon ay ang kunin ito bilang chancellor subalit hindi nagtagumapay noon si Murem High Lord. Ngunit ngayon ay sa tingin niya na siya ang naging rason kung bakit naging chancellor na ngayon si Master Bongnam. Sinabi na ni Murem High Lord na ipagpapatuloy na nila ang interview, sa isip-isip ng ating bida na nasa kalagitnaan nga pala sila ng interview sa kakayahan, tinignan nito si Ranong-do at napansin niya na mukhang naguguluhan ito ngayon, sa tingin niya ay hindi na ito magtatanong pa ng kahit anong tanong sa puntong ito, pinagpapawisan si Ranong-do habang sinasabi na tapos na siya sa mga katanungan niya, narinig naman ito ni Master Honjin. Kaya nakangiti ito habang sinasabi na siya naman na mag-i-interview sa ating bida, kinakabahan si Yuseong sapagkat alam niya na si Master Honjin na ang susunod na mag-interview sa kanya, hindi man lang siya nag-aalala kapag kausap niya si Murem High Lord subalit pagdating kay Master Honjin ay kinakabahan siya ng husto, at kilala niya ito kaya alam niya na hindi magiging madali ang interview na gagawin nito sa kanya. Napansin ni Yuseong na may dinadala ang mga bantay malapit sa kanya, at ang mga ito ay ang iba't ibang sandata. Inilagay ng mga bantay ang mga sandata sa harap ng ating bida. Sinabi ni Master Honjin na hindi na kailangan pa ng mas maraming interview sapagkat ang meron sila ay pagsusuri sa kakayahan. Kaya biglang tumalon ito sa may tubig, at sa lakas ng pressure nito ay nagkaroon ng pagtalsik ng maraming tubig. Makikita natin si Master Honjin na nasa ere, na kinamangha naman ni Yuseong, at lumapag ito sa gitna ni Yuseong at ni Murem High Lord. Sinabi ni Master Honjin na para malaman ang kakayahan nito, ang kailangan lang nito gawin ay subukan ng lahat gamit lamang ang mga kamay nito. Kinakabahan ang ating bida habang nakatingin ito kay Master Honjin, subalit biglang nagbagsakan na ang tubig na tumalsik na kinabasan ni Yuseong, pati si Ranong-do ay nagulat sapagkat nabasa din ito, pati din sila Master Bongnam at Gandewo ay hindi nakaligtas sa bumagsak na tubig. Habang hinaharangan ni Murem High Lord ang mga tubig na bumabagsak ay sinasabi nito na napakaastig ng pagpasok daw ni Master Honjin subalit makikita natin na nadismaya din si Murem High Lord sa maing-randing pagpasok nito. Ayon naman kay Master Honjin na hindi siya tulad ni Murem High Lord na masyadong maingat noong lumapit siya sa kinatatayuan ni Yuseong. Inaasar naman ni Yuseong si Master Honjin habang sinasabi na kung tumigil na ba talaga ito sa pag-inom ng alak, tumatawa na sinang-ayon na naman ito ni Master Honjin. Ayon pa dito nang dahil sa pagtigil niya sa pag-inom ng alak ay nakaranas siya ng panginginig ng mga kamay, dismayado na tinanong ni Yuseong ito kung napatalsik na ba ito sa Mount Wasect at pinadala dito sa institute. Naiinis naman na sinabi ni Master Honjin na ang pagsali ba sa institute ay kinukonsidera ng pinatalsik sa sekta. Tinanong naman ni Yuseong kung bakit ito narito. Sinabi naman ni Master Honjin na nagboluntaryo siya na pumunta dito. Nagulat si Yuseong sa sinabi ni Master Honjin. Sa isip-isip niya na hindi lang sa pagtigil sa pag-inom ang ginawa nito, ginagawa na din ito ang mga weirdong bagay. Tinanong ni Yuseong ito kung bakit ito sumali sa institute. Nakangiti naman na sinabi ni Master Honjin na ang rason kung bakit siya sumali sa institute ay para sanayin si Yuseong ng personal. Naiinis na lang si Yuseong sa mga sinasabi ni Master Honjin. Sa isip-isip nito na sinabi niya noon dito na tumigil na sa pag-inom ng alak para maging Grandmaster ito ng sekta nila, subalit ang kinalabasan ngayon ay mas malala pa. Sinabihan na ni Master Honjin na itigil na nila ang walang kwentang usapan kaya kumuha na si Yuseong ng sandata na komportable ito. Tinignan ni Yuseong ang mga sandata at inisip niya kung anong sandata ang komportable siyang gamitin. Nilinggan niya si Murem High Lord at tinanong niya ito kung pwede ba siyang kumuha ng higit pa sa isang sandata. Nakangiti na sinabihan ni Murem High Lord na maaari ni Yuseong gawin ang gusto nito. Naglakad na ang ating bida papalapit sa mga sandata at tinignan nito ang espada, hanggang sa inabot na niya ito at kinuha. Napagtanto ni Master Honjin na sa espada pala magaling si Yuseong.
Subalit biglang nagtaka ito sa nakikita niya, sapagkat kinuha din ni Yuseong ang axe sa kaliwang kamay nito. Ayon naman kay Yuseong na itong dalawa muna ang gagamitin niya, nagulat si Master Honjin at si Miriam Highlord nang makitang dalawang sandata ang gagamitin ni Yuseong. Sa isip-isip ni Master Honjin na nakita na niya si Yuseong noon na gumamit ng dalawang sandata nung kinalaban nito ang Dragon Prowling Clan, subalit hindi niya inaasahan na dalawang sandata din ang gagamitin nito sa pagsusuri ng kakayahan. Si Miriam Highlord naman ay nakita na niyang gumamit ito ng dalawang sandata noong gabi ng Leader Chamber Contest at ng huling laban nito sa Dragon Phoenix exam. Sinabi ni Master Honjin na ang tunay na master ay nakatuon lamang sa isang espesyalidad. Ayon pa dito na kung napakaraming uri ng pagkain sa lamesa ay hindi lahat ng pagkain doon ay gusto ng panlasa nito. Tulad din ng pag-alam kung paano humawak ng iba't ibang uri ng mga armas ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahusay sa lahat ng mga ito. Seryosong sinabi naman ni Yuseong na hindi siya naniniwala sa kasabihan na iyon. Kumpiyensado ang ating bida na sinabi na wala naman sa engranding konstitusyon nila na dapat ay pare-pareho lang ang lahat. May mga pagkain din siya nakita sa lamesa na ang lahat ay masasarap, hindi na lang nakakibo ang dalawa sa sinabi ni Yuseong. Tumatawa na sinasabi ni Master Honjin na gusto niya ang fighting spirit nito. Tumatawa na sinabi nito na umpisahan na nila, kaya nagpalabas na ito ng apoy at winasiwas nito sa sahig palibot sa kanya. Sinabi ni Master Honjin na kailangan ni Yuseong na paalisin siya sa bilog sa loob ng 15 minuto, at kung hindi magtatagumpay ang ating bida ay, kailangan nito pumunta sa 1st Division at sakuan na ang hangarin nito na pumunta sa 8th Division sapagkat hindi ito nararapat doon. Biglang lumabas ang mission na kailangan niyang maitulak palabas sa bilog si Master Honjin. Meron lamang siyang 15 minuto para gawin ito. Alam ng ating bida na hindi ito magiging kapana-panabik kung walang mission, kaya expected na niya na lalabas ito. Napagtanto na ng ating bida na pagkatapos ng maraming karanasan, sinimulan na niyang maunawaan kung paano na-trigger ang kanyang mga misyon nang mangyari ang mga pangyayari sa nakaraan niyang buhay. Ito ay nakatakdang mangyari, anuman ang gawin ng sinuman, at ang sitwasyon ay nangangailangan na maging kasangkot o bahagi siya. Wala siyang pagpipilian kundi ang maging parte nito. Iyon ay kapag ang lahat ng mga kaganapan ay lumitaw sa anyo ng isang misyon. Ngunit may isang misyon na dapat ay hindi siya mabaigo kahit ano pa ang mangyari, at ito ay ang patayin si Chonma. Ang iba sa mga misyon ay isa lamang na paghahanda papunta sa pinakahuling layunin niya. Gayunpaman ay kailangan niya mapagtagumpayan ang misyon para makasali siya sa 8th Division, sapagkat kailangan niya makuha ang pangalawang mapaghimalang fenomeno ng 5 Monkey Traitors, at magagawa niya lang ito kapag napagtagumpayan niya ang mission ngayon. Sinabi ni Yuseong kay Master Honjin na kapag nanalo siya, ay hahayaan na ba siya nitong sumali sa 8th Division. Sa isip-isip ni Miriam Highlord na ang pagsusulit upang magpasya sa paghahati ay ang pinakamahalagang proseso ng pagsusuri sa kakayahan na ito, bagaman ang 10 dibisyon ay orihinal na idinisenyo upang matukoy ang mga katangian ng mga disipulo, sila ay kalaunan ay ginamit upang maranggo ang mga disipulo sa halip na ang kanilang orihinal na layunin. Ang pinakamalaking dahilan nito ay ang katayuan sa lipunan ng mga miyembro ng 1st Division. Kahit na pagkatapos ng graduation, ang mga honors na disipulo ng 1st Division ay madalas na pinakakilalang miyembro ng lipunan. Sa kabilang banda, ang mga disipulo na nagtapos bilang miyembro ng 10th Division ay magiging bodyguard o gatekeeper lamang kasama ng disipulo ng Sangho Valley. Ito ang naging dahilan upang balewalain ng mga disipulo ang kanilang mga kakayahan upang mapabilang lamang sa 1st o 2nd Division. Unti-unti, lumitaw ang konsepto ng pagkakaiba-iba ng pakikitungo sa miyembro sa pagitan ng 10 division na ito, habang ang weapon mastery placement ay nagsimula sa martial arts career ng isang disipulo, ang division placement ay nagsimula sa kanilang political career. Ngunit tumanggi si Yuseong na pumunta sa 1st Division na gustong puntahan ng lahat at pinili nito ang 8th Division. Sa isip-isip ni Miriam Highlord na pinili na ba nito ang kanyang landas pagkatapos sumali sa 8th Division. Karaniwan na ang mga disipulo mula sa 1st Division ang aktwal na mamuno sa Miriam Alliance. Ngunit may ilang mga exception, at ang mga nagtapos sa 8th Division ay kilala bilang ang pinakakaraniwang exception.
Napapaisip ng malalim si Merem Highlord kung anong landas ba ang ninanais ni Yuseong, subalit bigla siyang natawa sapagkat kung sakaling mapupunta man si Yuseong sa 8th Division ay gagraduate din ito sa 8th Division tulad niya. Sinabi ni Master Honjin na hihingi muna siya ng approval kay Merem Highlord sa kagustuhan ni Yuseong mapunta sa 8th Division, gayunpaman ay kumpiyansado siya na hindi siya magagawang maitulak ni Yuseong ng basta-basta lang kahit pag gumamit pa ito ng dalawang sandata. Nababahala na lang ang ating bida at sa isip-isip nito na hindi niya nga nagawa noon na hawakan man lang ang daliri nito sa dati niyang buhay. Tinignan ni Yuseong ang espada na hawak niya. Tinanong niya si Master Honjin na kung pwede niya ba gamitin ang mismong talim ng espada. Nakangiti na sinabi ni Master Honjin na ang pagsusuri na ito ay para malaman kung gaano kagaling si Yuseong sa paggamit ng sandata kaya malaya itong gawin ang gusto niya at saka hindi na nito kailangan pa mag-alala sa kanya. Binunot na ng ating bida ang espada. Naghanda na ito habang sinasabihan si Master Honjin na sana daw ay hindi ito masaktan. Tumatawa na sinabi naman ni Master Honjin na sinabi na niya kanina na wag ito mag-alala sa kanya. Sa ngayon, ang training hall ay napuno na ng mga disipulo at mandirigma ng Alliance. Ang mga salita ng kapanapanabik na kaganapan ay kumalat na sa buong institute. Sa isip-isip ni Merem Highlord na ito ay mas naging kawili-wili kaysa sa inaasahan niya, kahit na si Master Bongnam ay nakikita niyang nag-enjoy din sa kaganapan ngayon. Inumpisahan ng magbilang ng 15 minuto para sa pagsubok ni Master Honjin, kaya tinaas na ni Merem Highlord ang kamay nito para umpisahan na ang pagsubok. Masaya na sinasabi ni Master Honjin na ibigay ni Yuseong ang lahat ng meron siya, kaya naghanda na ang ating bida para umatake, at naglongsad na ito ng patusok na atake. Napansin naman ito ni Master Honjin, sa isip-isip niya na ang pagtulak ay ang pinakapangunahing pamamaraan ng espada. Makikita sa mga galaw nito ang determinasyon nito, na para bang nagsanay na ito ng pag-atake ng patusok ng ilang dekada. Walang sino man ang magagawang mapantayan ng espada nito kung magkaparehas sila ng ki at pangangatawan, at nang malaman niya pa ito ay mas lalo niyang gusto si Yuseong na mapabilang sa First Division. Tuluyan ng sumugod ang ating bida at naglungsad ng patusok na atake. Naghanda na din si Master Honjin para pigilan ito. Walang kahirap-hirap naman na nagawang pigilan ito ni Master Honjin, at magkaka-counter-attack na din ito, na kinabahala naman ni Yuseong. Habang papalapit ang espada ni Master Honjin ay nababahala si Yuseong sapagkat malapit na ito tumama sa ulo niya. Gayunpaman ay nagawa niya peren itong maarang ng axe na gamit niya subalit sa sobrang lakas nito ay nahihirapan siya hanggang sa pinalihis na lang ito ni Yuseong para makapaghanda na siya ng sunod na atake habang walang gamit si Master Honjin ng sandata, at naglunsad ito ng paalang na atake ng espada subalit makikita natin na napansin naman ito ni Master Honjin at napapangiti na lang ito habang naghahanda si Master Honjin para pigilan ang atake ni Yuseong ay sa isip-isip nito na kalokohan ang ginagawang atake ni Yuseong sapagkat madali niya lang mapipigilan ang kamay ni Yuseong bago pa man umabot sa kanya ang talim ng espada, subalit makikita natin na ang talim na ang papalapit sa kamay ni Master Honjin. Napansin naman niya ito at napagtanto niya na gumamit si Yuseong ng paatras na atake, at nagagawa lang ito kapag ang umaatake ay sabay na umaatras palayo. Gayunpaman bago pa si Master Honjin tamaan nito ay ginamit nito ang mga paa niya para magpadulas, kaya bahagya niyang naiwasan ang atake ni Yuseong subalit makikita natin na halos makalabas na si Master Honjin sa bilog. Hindi makapaniwala ang ating bida na nagawa peren itong maiwasan ni Master Honjin, at para sa kanya na dapat ay nakalabas na ito sa bilog dahil sa paggamit ng ganoong galaw hanggang sa naghanda si Master Honjin para umatake, at makikita natin ang pagbulusok ng sandata nito na papalapit na kay Yuseong subalit nagawa peren ng ating bida na maarang ito gamit ang espada niya, at habang sinasagang ang atake ay napapaisip si Yuseong kung nakaalis na ba si Master Honjin sa bilog dahil sa pag-atake na ginawa nito. Subalit nagulat si Yuseong sapagkat nagawa peren ni Master Honjin na manatili sa loob ng bilog habang ang isang paa nito ay itinaas na lang para hindi ito matalo.
Habang nag-iisip ng susunod na atake ay alam ni Yoseong na hindi ito magiging madali sapagkat alam niya na ang ugali ni Master Honjin ay hindi basta-basta nagpapatalo. Sinabi naman ni Master Honjin na magaling si Yoseong kaya sigurado siya na mas nararapat ito sa First Division. Napagtanto ni Master Honjin na masyadong na magaling si Yoseong sa lahat ng basic attack kaya nabigla siya sa paatras na pag-atake nito kanina. Ang pangunahing prinsipyo ng isang sword slash ay ang pag-atake gamit ang dulo ng espada, yan ang mabisang paraan para mahiwa ang kalaban, gayunpaman, ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman at kakayahang magamit ang mga ito sa labanan ay dalawang magkaibang bagay. Maraming disipulo ang madalas na nagpapabeya sa kahalagahan ng mga pangunahing prinsipyong ito, ngunit si Yoseong ay nagawang ma-master na ito. Kung ang isang promising disciple tulad ni Yoseong ay sumali sa First Division, magbibigay ito ng magandang impluwensya sa iba pang disipulo. Seryosong sinabi ni Master Honjin na nakapagdesisyon na siyang ipapadala niya si Yoseong sa First Division, kaya nagpalabas na ito ng aura at pinapalibutan na ng apoy ang espada nito para seryosohin na ang laban. Pinagpapawisan na sinabi ni Miriam Highlord si Master Honjin na huwag masyadong maging mabagsik kay Yoseong. Ayon naman kay Master Honjin na ang ginamit niya lang naman ay ang third level ng ki niya, at sa pamamagitan ng paggamit nito ay sapat na ito para masira niya ang kumpiyansa at determinasyon na meron si Yoseong. Nabahala ang ating bida sa nakikita niya sapagkat ginamit na ni Master Honjin ang Blade of the Engulfing Flames. Ngayon ay alam na niya kung bakit tinatawag din itong Shrouding Fire Sword. Ang katotohanan na ang ki ay hindi nasusunog ang kahoy na kaluban ng espada ay ginagawang kakaiba ang estilo na ito. Naalala niya noon na ginamit ito ni Master Honjin sa Mount 1 nung pagbisita nila, subalit hindi niya inaasahan na makakalaban niya ang ganitong teknik. Sa loob ng maraming siglo, ang Mount Wasek ay nakatayong malakas bilang isang Goliath sa mundo ng Merem, at bagamat si Chorang Yung ay gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili nitong mga nakaraang taon, si Master Honjin pa rin ang pinakakilalang prodigy ng Mount Wasek. Kaya ngayon ay hindi niya alam kung paano niya matutulak palabas ng bilog si Master Honjin. Sinabi ni Yoseong na dahil gumamit si Master Honjin ng bagong teknik, tinanong niya ito kung pwede din ba siya magpalit ng diskarte. Nakangiti na sinabi ni Master Honjin na gawin ni Yoseong ang gusto niya, nilapag ni Yoseong ang axe nito sa sahig. Kaya nagtaka si Master Honjin sa gagawin nito, naglakad ang ating bida papunta sa maraming sandata, at hiniwan nito ang isang spear para matanggal ang uluhan nito, kaya nagmistulang staff na ang hawak niya. Sa isip-isip ng ating bida na ayaw niya man sayangin ang sandatang spear ngunit alam ng ating bida na kakailanganin niya ang critical strike na mabibigay ng staff. Biglang nilapag ulit ni Yoseong ang staff sa sahig, at kumuha ulit siya ng isa pang axe para mapalakas ang strength niya. Kumuha din siya ng bow para naman sa accuracy nito, at isa pang espada para naman madagdagan ang attack speed niya. Makikita natin na nakapalibot kay Master Honjin ang lahat ng sandata na kinuha ni Yoseong. Nagtataka na tinanong ni Master Honjin si Yoseong kung ano ang ginagawa nito. Ayon naman sa ating bida na naghahanda lang siya, sinabi na ng ating bida na ipagpapatuloy na nila ang pagsubok. Tumatawa na sinabi ni Master Honjin na kakaiba talaga ang ating bida. Ngayon ay nakikita niya na para bang sinusubukan ni Yoseong na gumawa ng kakaibang kalokohan na naman. Sinabi na ni Master Honjin na umpisahan na nila ang tunay na pagsubok.